O nasa linya na ho natin mga kabombo ang nagsisilbing Special Spokesperson for the West Philippine Sea ng Armed Forces of the Philippines, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang araw po sa inyo, Admiral Trinidad sir, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Admiral. Yes, magandang umaga. Bombo Genesis, Bombo Ever at lahat ng taga-subaybay ninyo nationwide. Magandang umaga sa ating lahat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Admiral. Tayo po'y napapanood din sa atin pong 32 stations nationwide. Okay, kuha po kami ng overview kung paano po yung nangyaring confrontation kasi naging balita ho natin ito sa nakalipas na mga araw. Isang Philippine Navy ship ang sinasabing nang kompronta dun sa, tama ho ba, 4 na warship ng China, sir? Yes, alam mo, Bombo Genesis at saka Bombo Ever, yung Baho de Masinloc ay sa atin yan. So regular naman tayo ay nagpapatrolya dyan, whether sa Philippine Navy, Philippine Air Force, BFAR or Coast Guard. So kamakailan lamang ay nagpatrolya yung isang barko natin na hinarap naman ng 4 na PLA Navy warships sa vicinity ng Baho de Masinloc. Wala namang unusual incident na nangyari. Na-observe natin sila, na-document natin sila, challenge natin, pinaalis natin. Kasama dito, maliban sa ating barko, ay yung ating onboard helicopter na pinalipad din natin para ma-document natin ang presensya nila. Kasi hanggang ngayon, Admiral, laman din po ito ng ilang international news. Ano? So, kahit pa paano, hindi naman po ito humantong sa anumang untoward maritime incident, sir? Hindi naman, sapagkat lahat naman ng kilos natin ay napapaloob sa international law at sa domestic law. Wala tayong nilalabag dito, wala tayong ginagawang mga illegal, mga coercive or aggressive action. Sa halip, sila ang gumagawa nun. Bagamat sa sitwasyon na ito, wala namang ginawang coercive at aggressive action. Wala naman tayong inaasahan, sir, na wala naman po tayong inaasahan na posibleng ganti sa part po ng Chinese officials, sir. Wala naman. Challenge natin sila, nag-issue naman ng communication ang mga to, sila may mga canned messages din naman na binabasa nila. Pero tayo ang nagsabi na ito ay ayon sa arbitral tribunal ruling, ito ay territory ng Pilipinas, we have sovereignty sa Baho de Masinloc and sovereign rights sa ating EEZ at pinapaalis natin sila. Okay. Sunod po sa topic ho natin yung pong namataan ho lately na movable platform diyan sa may Baho de Masinloc. Although sa ngayon ay hinila na po ito ng isang tugboat ng China. Ano pong latest info ho dito? Ano pong nalaman ho natin tungkol ho sa presensya ho nito, Admiral? Number one, automatic ito ay illegal. Hindi ito ayon sa arbitral tribunal ruling muli ng 2016. Pangalawa, ito ay nilagay na walang pahintulot sa atin na monitor lamang ito sa ating mga maritime domain awareness na lipad at ng iba't ibang sensors natin. So binigyan natin ng pansin, tinutukan natin on a daily basis na siyang naging basihan para mag-file ng complaint ang ating Department of Foreign Affairs. And sabay-sabay tayo naglabas ng mensahe, yung AFP, yung National Maritime Council, yung DND, yung West Philippine Sea Task Force, yung DFA, Coast Guard, and BFAR. So malakas yung ating pushback sa kanila sa messaging na siyang naging dahilan after around 10 days na na-pull out nila, dinismantle nila muna, and then pinull out nila ito. Ano pong extent ng kanilang research, sir? Kung may info ho tayo at pwede pong i-disclose sa public, sir? Alam mo, ito ang challenge ng Philippine Coast Guard sa kanila. Kung talaga may ginawa silang research, ilabas nila ang results. Wala silang nailabas na results sapagkat we believe ito ay hindi naman talaga research lamang. Ito ay pretext lang o pasakalye na pag hindi mo sinita, mas lalaki ang kanilang presensya, mas madadagdagan, at alalahanin natin, ganito ang nag-umpisa ang pag-reclaim ng mischief reef na napapaloob din sa ating EEZ in 1995. Kaya nung nakita pa lamang ng instruction na ito, pinag-usapan na kaagad kung anong hakbang gagawin ng ating gobyerno. Kaya saludo rin tayo sa maagang pag-confront ng Philippine Coast Guard at ng Philippine authorities dito sa platform na ito. Bombo Ever, with your follow-up kay Admiral. Right. Admiral, hindi po ba naapektuhan naman po yung rotation and resupply mission po ng pwersa ng Pilipinas doon po sa may BRP Sierra Madre matapos po nitong naval confrontation?
Hindi naman, sapagkat isolated incident naman to sa Baho de Masinloc. Iba naman ang dynamics natin pagdating sa West Philippine Sea sa 9 features natin, lalong-lalo na sa BRP Sierra Madre o LS-57. Hindi naman apektado yung ating pagkadak na RORE, which is a regular and routine activity to support and to sustain our troops aboard BRP Sierra. Right. Admiral, may mga bago po tayong naval or maritime assets, muli po ang Pilipinas. Madaragdagan po ba yung ipapadala po ng Philippine government na mga assets sa West Philippine Sea para po sa regular po na pagpapatrolya? Alam mo, Bombo Ever, yung ating mga bagong kagamitan sa Navy, lalo-lalo mga barko, pag dumating yan dito, they will undergo a work-up schedule lasting from 3 to 6 months na kung saan kasama dito ang pagsasanay, ang pagkumpleto ng supplies, ang pag-test ng lahat ng sensors, ng makinarya, etc. The moment na prepared na ito, magkakandak ito ng isang operational readiness evaluation. Yung ORE ang magsasabi na siya ay pwede na ma-deploy. Sa mga tuwid, ang mga at itong mga bagong dating ang nagkakandak pa ng mga evaluation procedures to be operational ready. The moment matapos ito, makakaasa yung ating mga kababayan, madi-deploy ito. Hindi lamang sa West Philippine Sea, but all over the country. Okay. And by the way po, Admiral, kumustahin na rin po namin yung ginagawa pong paghahanda ng Armed Forces of the Philippines para po dito sa magiging epekto nga po ngayong typhoon season sa mga sundalo pong nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea. Yes, alam mo, Bombo Ever, Bombo Genesis, itong typhoon season, pagpasok ng typhoon season, naging busy yung ating OCD, yung DND, yung AFP. In fact, even other government agencies in order to be able to respond quickly at makatulong sa ating mga kababayan. Sa West Philippine Sea naman, hindi naman ito traditionally daanan ng mga bagyo. Lalong-lalo yung ating mga features sa 9 features natin. Pero kung sakali man na madadaanan sila, handa naman tayo magbigay ng support, rescue, or whatever is needed sa ating mga kasundaluhan doon. Right, Bombo Jet. Balikan ko lamang yung tanong ni Bombo Ever kanina, Admiral, kasi parang lately parang nadagdagan tayo ng hanggang 2 o 3 warship yata at meron pang paparating from South Korea, Admiral? Yes, yung commission kamakailan lamang is yung OPV natin. I believe ito yung pangalawang OPV natin, Offshore Patrol Vessel, na I would say isa sa pinakamoderno without going into details sa kanyang kakayanan. Ito ay talagang masasabi natin na marami siyang enablers aboard ship. Yung kanyang mga sensors are maganda, modern, malalakas. Kaya ito ay magandang karagdagan sa ating pwersa naval ng ating bansa. Okay. Sir, panghuli na lamang ho siguro, may update ho tayo kasi ang sabi ho ng Department of Foreign Affairs dati, muli silang maghahain ng panibagong kaso after nga nitong namataan na movable platform dyan sa may Baho de Masinloc. Any information dito, sir, na inihatid na po sa inyo ng DFA sa Armed Forces? Sa hanay naman ng DND at ng AFP, ang trabaho natin ay mag-document at magbigay ng information sa DFA for whatever action, diplomatic action that they would like to undertake. Yung pag-file naman ng panibagong case sa Arbitral Tribunal o sa UN, UNCLOS, is through DFA, DOJ, and other government agencies na kung saan yung DND at AFP play a supporting role. Kung ano man ang kailangan nila, handa naman kami sumuporta, especially when it comes to what's happening on the ground. Okay. Again, Admiral, maraming salamat po. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat po kayo, Admiral. Maraming salamat, Bombo Genesis at Bombo Ever, at sa mga taga-subaybay nyo nationwide. Keep tuning in sa Bombo Radio Pilipinas. Maraming salamat and God bless. Thank you so much, Admiral. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mga kabombo, ang special spokesperson ng Armed Forces of the Philippines para sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.